Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagkaking balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay. Manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Let's get ready to rumble! Hello! Hi! Magandang umaga sa inyo pong lahat sa 42,000 at mahigit na barangay sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, magandang umaga, magandang pananghalian po sa inyong lahat. At napakaganda talaga ng araw natin ngayon, ano? Napakaganda. Pero sa ibang dako, lalo na ho sa Batangas, ay hindi maganda ang kanilang araw doon. Sapagkat, sila doon ay nakakaranas pa ng ano yung tawag doon? Oo. Yon. Dahil po sa alboroto na naman ng Taal, ng Bulkang Taal. Ano ho? Yan. Kaya ang mga residente po doon malapit sa Bulkang Taal. Diyan, lalo na kila paring Nestor sa Laurel. Sa Laurel. Pinag-iingat po kayo dyan, ha? Lagi po kayong nakasuot ng 95 mask. 95 mask. Yan. Para hindi nasisinghot, masama ho kasi sa dibdib, masakit ho, masama sa kalusugan na makasinghot po ng yung ibinuga. Ibinuga ho ng Bulkang Taal. Ano po? Kaya lang nakakalungkot. Hindi nga napinsala si paring Nestor. Hindi nga napinsala si paring Nestor sa pag-alboroto ng bulkan ayun naman. Ay nako, nawala naman ng cellphone yung mama. Ay 2 beses na. 2 beses na hong nabibiktima ng pandurukot itong si paring Nestor ko. Oo. Ewan ko ba? Bakit ba suking-suki siya ng mga ni Mando?
Hindi kasi siguro nakikinig dito no? Hindi nakamonitor sa ating programa. Oh, tayo rito ay laging nagpapaalala sa ating mga kababayan na mag-iingat, mag-iingat, mag-iingat. Lalo na sa pagsakay-sakay, at doon sa mga katabi, 'di ba? Sinasabi natin 'yan eh. Imagine sa kwento po ng mama, naglalakad siya eh. Naglalakad. Hindi niya nararamdaman. Naku. Pag ganyan, wala nang pakiramdam ang katawan, ang balat, wala ka nang pakiramdam, malaking talagang problema yan. Madalas ka talagang madudukutan. Imagine, 2 beses na nadukutan ng kumpare ko. Diyan yan sa, sa Rotonda. Sa Rotonda ho. Diyan ho sa Tawiran. Malapit ho dyan sa Tawiran. Ang dami naman ho mga dyan. MMDA lamang, wala hong pulis. Samantalang dyan sa lugar ho na yan, sa lugar na yan ay napakaraming tao. Na dapat meron tayong police visibility ho dyan Meron dapat tayong police visibility ho dyan. Pag sa karamihan ho ng tao, dapat may mga nakaposting police ho dyan. Ay, wala. Ang tagal na ho na laging ho wala dyan. Samantalang andyan ng ang dami hong tao dyan. Wala hong pulis dyan na nagpapatrol. Nako, Colonel Uy, Pasay City Police Chief, aba, tauhan ho naman ninyo ang kanto ho dyan ng TAF at saka Rotonda. Dyan ho sa kanto ho na yan, yung tawiran na yan. Aba, meron palang mga, hindi lang ho, marami na rin hong pagkakataon dyan. Na-videohan na ho yan noon lumabas na ho sa TV yan, pero hanggang sa ngayon, nananatili at namamayagpag po yung mga kampon dyan na, ni Mando. Yung kanya pong pamilya dyan, pamilya ni Mando Rucot. Asan ba ang mga pulis ng Pasay? Wala hong nagpapatrol. Sa gabi lang ho ba kayo po pwedeng magpatrol? Paano ho sa sa this oras sa rush hour? Andyan andyan ho ang tao. Lalo na ho sa umaga. Andyan ho, sinasabayan ho ng mga mandurukot yung mga sasakay sa jeep. Andyan ho sa Rotonda, andyan ho ang sakayan. Yung overpass dyan, yung footbridge ho dyan, sasabayan ka dyan ng mandurukot, hindi mo mapapansin, may mga screening pa yung mga dyan, nagtataanuhan ho yan, nagko-coveran para hindi mapansin yung tirador. Yung mismong makati ang kamay. Naku, ano ba itong mga taong ito? Magpapasko ho ngayon, magpapasko. Wala ho tayong naririnig na paghahanda mula sa PNP na pinaghahandaan nila itong pagpasok po ng ating Christmas season. Ang ating mga kababayan, busy na at lahat nasa labas na, karamihan nasa labas na. Namimili, kung saan pumupunta, paano naman ho yung kaligtasan ng ating mga kababayan? Ang tagal ko na rin hong napapansin ho dyan sa Rotonda ho, wala ho talagang pulis dyan. Bakit kaya? Bakit kaya hindi samantalang ang lapit lang ho ng dyan,
Oo, dalawang police station meron diyan sa parte po ng sa kabila ho, sa Quirino, patungong Baclaran sa Quirino Avenue. Meron ho doong presinto. Kung di tayo nagkakamali ay presinto 6. Ano ho? Oh. At yung isang presinto nandito naman sa bahagi ng Top Libertad. Dalawa ho yung nandiyan magkadikit. Oh. Samantalang dito sa Rotonda wala. Miski isa wala. Kaya ang mga mandurukot diyan namamayagpag. Sana naman ho hindi na uso rin yung mga bata-bata. Ano ho? Yung mga bata-bata, alam niyo na, sana wala na ho yung mga ganyang bata ng pulis. Bata ng pulis, ang mandurukot. Sana wala na mga ganyan. Ano po? Ay, nako. Panawagan na lamang po. Colonel Uy. Uy. Yung lugar po ninyo, yung Rotonda ho, Pasay Rotonda, yung 4 na kanto ng Pasay Rotonda, wala hong pulis dyan. Wala man lamang outpost, kahit outpost man lang ng pulis, wala. Sa dami na rin hong naging no? Bakit hindi napansin yung Rotonda na lagyan ng outpost? Samantalang ng mga nakaraang panunungkulan ho ng sabihin na natin ang National Capital Region Police Office yung mga sa lugar ng MOA, meron diyan mga nilagay na outpost. Pero mga sa MOA kokonti lang naman ang tao pero doon nilalagyan ng outpost. Yung Rotonda, Pasay Rotonda ho, 'di ba napapansin niyo nag-aano ba kayo diyan? Wala. Puro traffic enforcer at saka ano magagawa ng traffic enforcer? Pati MMDA, hindi naman nila jurisdiction yung manghuli ng mga mandurukot. Ang inaasikaso niyan yung manghuli ng mga mga nag-aabang na yung beating the light. Yan ang inaabangan nila. Pero yung mga jeep na dyan mismo sa kanto ng Rotonda, Rotonda EDSA, going to Rojas Boulevard, yung kanto na yan, diyan nagbababa, nagsasakay. Nakatunga nga lang ang MMDA traffic enforcer. Nagta-traffic na pati yung sa Rojas Boulevard, yung intersection Rojas Boulevard at EDSA. Doon magsasakay ang jeepney. Papaserong jeep sa kanto na yon diyan sasakay. Kantong-kanto. Di na babarahan ngayon yung mga sasakyan na tatawid. Go pa naman, go. Pero sila doon, hihinto sila para pumikap ng pasahero. Ang MMDA, ang traffic enforcer, mga nakangangalang. Mga bulag ba kayo dyan? Hindi nyo ba nakikita yan? Sa araw-araw na lang ho, wala akong nakita rin ho dyan. Lagi ho ako nadaan dyan lagi ako nadaan dyan. Mga traffic enforcer, ang mata ho ninyo, igala ho ninyo. O baka talagang mga bulag ho tayo, nagbubulag-bulagan. Talagang ayaw nating tingnan. Paano aayos ang ating trapiko kapag ganyan? Paano ho tayo aayos niyan? Naaabala, mga obstruction yung ginagawa niyan Yung kanto ho dyan ng fast food. Sa pagtawid po ng Rojas Boulevard at EDSA, going to MOA. Ay nako. Ang lugar na yan talaga, hindi na nagbago ho talaga. Walang sumisita, walang Ang binabantayan yung mga sasakyan na magbibiting the light.
Ay, naku po. Pag ganito ho tayo ng ganito, naku, talagang wala hong maayos tayong kahihinatnan yan eh. Hmm? Pamunuan po ng Traffic Bureau ng Pasay. Calling. Calling at ang Pasay City Police. Calling po. Maglagay ho kayo ng ng pulis. Lagi ho nating baka ho napuyat na lang ho na sa checkpoint. Yung checkpoint, yun na lang ho ang binabantayan ho natin, checkpoint. Nag-aabang tayo na mahuhuli na may dalang pera na mahigit 500,000 pesos. Dahil sa money ban. Money ban na pinatutupad ng COMELEC. Wala na ba? Wala nang Oh. Ay, nako. Alright, nako. Yung introduction tuloy ng ating programa, aga ho natin. Siyempre, di naman ho tayo kasi mga bulag, kailangan ho natin kalampagin ang ating mga otoridad, para ho kumilos. O baka naman ho, hindi rin ho nakakarating sa kanila, pero imposible naman ho. Ano ginagawa ho nila? Nasa opisina lang ba sila? O kaya may mga ganitong programa, tayo ho, yung nagpaparating sa kanila kung ano mga nangyayari sa kanilang nasasakupan. Na ipararating natin sa kanila na yung kanilang jurisdiction may mga problema na dapat bigyan ng solusyon, tulad nga ho ng traffic at yang dyan ho na mga kababayan nating nabibiktima ng pandurukot. Namamayagpag na naman itong mga mandurukot na ito. Diyan sa rotonda na ho na yan. Ako. Kaya kayo po mga kababayan, mag-iingat po kayo dyan. Huwag kayong nganganganganga. Huwag kayong nganganganganga dyan sa rotonda na tsak yun. Biruin ninyo. Siguro si parang Nestor nakilala na ng unang nandukot sa kanya at nakilala siya. Dinukutan uli. Dalawang cellphone. Eto. Malamang to, nakabili na to ng bagong cellphone. Kanain nga natin. Kanain natin. Ayun. Swak sa banga ang kumpare ko. Malamang yan. Magpupunta yan sa Chipupulis ng Pasay City na si Colonel Uy. Yan. At i-report na naman yan. Nung una, ni-report din naman niya Kaya lang talagang hindi na na-isoli. Hindi na na-isoli yung cellphone. Na-i-report na, pero wala pa rin hong inilagay na tao roon. Siguro nangyari ho yun. Siguro 3 years ago, 2 years ago. Ngayon, last year lang. Hanggang ngayon, wala pa rin pulis dyan. Isang reporter na ho yung nagreklamo pero wala hong pwede ba natin matawagan si Colonel dito? Naku, tatry natin, Tatry nating maiparating yung pangyayari na yan. Titingnan nga natin kung meron tayong contact number kay Colonel. Sige. Subukan natin. Para naman maiparating natin, Ayan, try nga natin. Alright. Okay. Sige, try natin. Nakto. Nakto, walang signal. And dial again.
Wala. Oo. Hindi, cannot be reached. Oo, hindi ho ma-contact. Hindi ma-contact. Try natin to. Ano pa itong isa na ito? Not completed daw eh. Yan. Wala. Sino ba ang sa traffic? Meron ba tayong contact sa traffic ng Pasay? Ay, nako. Paano ba itong mangyayari sa atin na ito, no? Kawawa yung ating mga kababayan dyan kapag ang ating mga pulis walang presensya ng pulis doon sa lugar na pinamumugara ng mga mandurukot. Kawawa naman ho. Kaya gano'n na lamang po ang gagawin ho natin, ha? Mag-iingat po kayo. Ingatan ho ninyo mga bitbitin ninyo, lalo na yung mga bagpak ninyo. Huwag niyo hong ilagay sa likod. Sa harap po ninyo ilagay yan dahil mahilig ho kayo rin magtatatago ng cellphone sa bag. Sa harapan niyo ho ilagay yung bagpak. Huwag ho sa likod. Ano po? At siyempre, maging yung inyong presence, maging ho kayo dyan, alisto sa lugar na yan, yung rotonda. Mag-iingat ho kayo dyan sapagkat hanggang sa ngayon, ang tagal ng panahon na walang pulis na nagpapatrolya dyan. Walang pulis na nakatambay dyan para ma-monitor yung area. Kung minsan nga, merong mobile, nag-aaksaya ng baterya, yung kanilang, yung ilaw ng kanilang, ng kanilang mobile, bukas, yun lang ang nagbabantay. Ibang style talaga no? Pero yung presence ng pulis, wala. Mobile lang yung inaasahang, nakakatawa, Nakakatawa talaga yung mga style ng mga Pilipino. Masabi lang na may, pero wala yung presence ng pulis, yung patrol car nandun at nagbi-blink-blink yung, yung ilaw nila. Panakot. Paano matatakot yung yung mga na yan? Wala namang manghuhuli, walang hahabol. Makakahabol ba yun? Nakahinto yung mobile patrol nila. Ay, nako. Okay. Andrea Porte. Ayan. Magandang tanghalian, Andrea. Nagluluto ka ba o kumakain na? Salamat habang nagluluto ka o kumakain, nanonood ka ng Barangay in Action. Kamusta dyan sa lugar ninyo, Andrea? Wala bang tumakbo sa ating mga kaibigan dyan? Sa mga miyembro ng La Suerte, wala bang tumakbo dyan? Kayo ang dapat dyan eh. Kayo ang dapat na maging mga barangay official dyan sa lugar ninyo sapagkat kayo mga mga bihasa na eh. Kayo yung mga subok na. Subok na sa sipag. Subok na sa tiyaga. Subok na sa pagtulong. Kaya kayo yung mga nararapat na tumakbo dyan sa lugar ninyo, Andrea. Yan, lalo na si Lita Pascual, Tatad. Si Luis. Luis, i-endorse ninyong barangay captain. I-endorse ng barangay captain or kagawad. O kaya naman ay justice. Dahil makatarungan. Yan, si Luis. Kinakailangan natin sa ating barangay, may makita tayong pagbabago. May mga bago. Pag puro luma yan, puro luma na rin ho ang makikita nyo dyan. Ang mararanasan nyo.
lumang basura, lumang kalat, lumang gulo. Ano? Yan. Kaya kailangan merong mga bago na tatakbo para mabago ang barangay, gumanda ang barangay. Ano? Okay, yan si Andrea Porte ng Barangay Putatan, Muntinlupa City. Yung lugar nila, no? Medyo yung lugar ninyo hanggang ngayon naayos na ba yung mga karsada diyan, Andrea? Inaasikaso ba kayo ng mga barangay official? Tila hindi eh. Mukhang hindi kayo napapasyalan na inyong mga barangay official dahil hindi napapagawa yung mga karsada nyo dyan. Maku pa rin. Ano? At madaling bumaha. Oh, bumabaha doon sa mababang lugar. Di bali, kayo, nasa mataas na lugar kayo. Oh. Yung ibang mababang lugar, ang daling babahain. Ano ginagawa ni Kapitan dyan? Ng inyong kapitan? Dapat na ipaparating niyo yan sa inyong mayor na si Mayor Biason. Magaling na mayor ho yan si Biason Mabait pa. Baka hindi nakakarating sa kanya. No, hindi na naipararating ng mga residente. Kung hindi pinararating ng inyong mga barangay official, kayo magparating para mabisto na ang mga barangay official ninyo walang ginagawa. Di ba? Kung hindi kayo hindi nyo gagawin yan, talagang magdurusa lang kayo. Titiisin ninyo yung kalagayan nyo dyan. Kung kayo po ay mananahimik na tanggapin na lamang ang mga ganyang paghihirap sa inyong barangay. Ano? Bako-bako ang karsada. Kung magtayo kayo dyan ng asosasyon. Pero palagay ko may mga asosasyon kayo dyan Oo, may mga asosasyon kayo dyan ano rin ang ginagawa ng mga opisyal ng asosasyon ninyo? Hindi ba? Kapag kayo lumapit sa mayor ninyo, opisyal kayo ng kikilalanin po kayo niyan at haharapin kayo niyan. At aasikasuhin kayo kung ano man yung inyong hinaing o ano man ang inyong kahilingan sa inyong lugar. Trabaho po ng ating yan, ng lokal na pamahalaan na yung mga barangay na napapansin na talagang walang pag-unlad. Yan, trabaho ng ating lokal na pamahalaan na paunlarin. Kapag ang mga karsaday baku-baku pa rin, inaano yan. Pinoponduhan yan. Pinuponduhan yan. Paano makakarating sa ating pong lokal na pamahalaan kung hindi ninyo ipararating? Di po ba? Kung ang inyong mga barangay official hindi nila pinararating, kayo may magpaparating dahil kayo ang apektado. Kayo ang apektado. Wag niyo na intayin. Wag niyo nang intayin. Talagang kung iintayin niyo yung mga barangay official ninyo, hindi naman masama yun na sila ay inyong lagpasan. Hindi masama yun. Hindi sila nagpapakita sa inyo. Hindi man lang inaalam kung anong problema sa lugar ninyo. Ayos ba ang mga daloy ng tubig ninyo? Ayos ba ang daloy ng mga drainage ninyo diyan? Di ba? Dapat ganun inaalam ng mga barangay official lang. Kailan lang sila nagpapakita? Malamang itong mga panahon na ito
Sa kampanya, yan, tsaka nyo lang ho sila makikita. Oo, sa kampanyang ito. Ano ho? Oh. Eh, yan. Tsaka nyo lang makikilala sila. Ay, kayo pala yun. Kayo pala ang kagawad dito. Yun na lang masasabi mo, kayo pala kagawad dito. Eh, kayo pala kapitan dito. Hindi man lang nagpapakilala sa inyo. Tatayo-tayo, titingin-tingin, ganun-ganon. May hindi man lang, magandang umaga po sa inyo. Ako po ang inyo pong kapitan. Narito po ako para iparating po sa inyo na tayo po ay mayroong pagpupulong na gaganapin sa ating pong cover court diyan sa malapit sa ating barangay hall. Magsidalo po kayo sapagkat mamimigay po ako ng grocery. Di ba? Tuwan-tuwa mga bata. Ganyan ho ang dapat na barangay official sa atin. Kamusta po kayo diyan? Ano bang may problema po ba kayo rito? Di ba? Mga ganyan. Bakit to ang dumi-dumi dito sa lugar ho ninyo? Di ba? Wala ang ating baka mga barangay official nyo nandun lamang. Yun na nga rin kasi ho sinasabi ho natin ang mga barangay official ho natin may mga trabaho Karamihan ho may trabaho. Oo. Siyempre ho, priority ho nila yan. Yun nga ang masakit sa atin, tumatakbo sila bilang opisyal ng barangay, hindi naman pala nila magagampanan ng sabay ang kanilang tungkulin, maglingkod sa tao at paglingkuran din ang pamilya. Hindi kaya. Ang ginagawa, siyempre, priority ang pamilya, uunahin ang pamilya. Pero hindi dapat ganun. Dapat kondisyon ka na at alam mo na, pag ikaw tumakbo, pumasok ko sa politika at gusto mong maglingkod, ano ba to? Ano ba? Sino ba ito nagsasalita na to? Teka muna. Ano ba ito? Ayan. May maingay. May gumagaya sa boses ko. Ano ho? Yan ho, ang problema ho talaga. Pag ang isang tao na gustong tumakbo, maglingkod, ay gustong magkaroon ng posisyon sa barangay, hindi niya mabigyan ng 50% na panahon ang tungkulin niya bilang opisyal ng barangay. Dahil talagang lamang na lamang ay siguro siguro 90% sa pamilya, 10% lang sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Edi wala. Talagang hindi mo siya makikita, hindi mo siya makikilala. At hindi mo makakamtan yung kanyang paglilingkod. Siyempre, unahin niya yung pamilya niya. Kaya nga dapat basta meron tayong nakikitang tumatakbo o kandidato na walang trabaho at meron namang magandang katangian, may magaling na hindi naman magaling, basta't nakikitaan natin siya na siya ay masipag, makatao, at matulungin. Yun lang masipag, makatao at matulungin. Meron siyang katangian na ganyan Abay, siya'y karapat-dapat maging opisyal ng barangay, lalo na barangay captain. Kahit walang trabaho, dahil maitutuon niya ng 100% yung kanyang panahon sa kanyang tungkulin, sa kanyang paglilingkod. Kung may trabaho,
Huwag nating sabihin at huwag nating ikatuwiran ano ba ang kikitain sa sa pagiging kapitan. Malaki. Huwag mo sabihin wala kang kikitain, malaki. Oo. At saka dapat alam mo na, sabihin natin, alam mo walang kikitain. Bakit ka tumakbo? Bakit mo gustong magkaroon ka ng posisyon sa barangay? Hindi ba? Di sana hindi ka na tumakbo kung sasabihin lang natin wala namang ang liit lang naman ng sweldo sa O biruin mo. Yan ang kaisipan mo. Hindi pala talaga hindi talaga paglilingkod ang layunin mo sa iyong pagtakbo. Kumbaga sa pandagdag. Sayang din to, pandagdag din to sa pangangailangan namin. Kita mo yung mga katuwiran na ganyan, hindi ba? Pag ganyan ang katuwiran ng opisyal ninyo, wala tayong mapapala. Oo, asahan na natin yun na wala tayong mahihita sa kanila na pagtulong sa kanyang kabarangay. Oo, Kaya tayo ito nga ang panahon na ito, paulit-ulit nating sinasabi na tayo ay maging matalino sa pagboto, matalino sa pagpili ng ating iluluklok sa ating barangay. Suriin natin at yung mga dati dati nang nanungkulan na wala namang nagawa, wag na ho natin silang bigyan ng pagkakataon kasi ikaw man na nakakakilala sa kanya. Kayo nakakakilala sa kanila. Kung ano ang nagawa nila nung sila ay binoto nyo. Di ba? Kaya, alam mo na. Alam mo na dapat na siyang tanggalin o palitan. At huwag nang bigyan ng pagkakataong magkaroon ng posisyon sa barangay. Lamang, siyempre, pag natalo yan, kukunin niyang barangay XO, kukunin niyang membro ng justice. Yan, kukunin yan, i-appoint yan. Naku, wala na tayong aasahan pag napunta yan sa justice. Wala tayong aasahang patas. Patas na pagkalinga. Paghatol sa kanilang mga sa kanilang pagdidesisyon sa usapin pangbarangay. Kaya yun, tayo talagang alam nyo, talagang ang tungkulin sa barangay, hindi ho yan sagrado po obligasyon ho, malaking obligasyon ho yan Malaking obligasyon po. Yung iba, pasok lang ng pasok. Pasok, sige lang. Takbo rito, takbo dun. Kakandidato. Dahil iba ang kanilang interes. Interes lang nila, pansarili. Kaya sila gustong manalo or gustong magkaroon ng posisyon sa barangay, para lang magtago. Magtago, itago ang kanilang pagkatao. At magkaroon ng kapangyarihan. Siyempre, pag ikaw ay opisyal, meron kang kapangyarihan. Sa bagay, yung kapangyarihan naman, 3 taon lang yan. 3 taon lang yan. At sa loob ng 3 taon, pwede ka na rin masibak kapag ikaw ay nakitang wala ka namang pinaggagawa kundi tumanggap ka lang ng tumanggap ng honoraria. Ayan, yung honoraria na buwan-buwan na tinatanggap mo. Sweldo ho yung honoraria.
Ayaw ho nilang tawaging sweldo dahil maliit daw. Maliit pala eh. Bakit ka nga nandyan? Di ba? Bakit ka kasi nandyan? Maliit pala yung sweldo ninyo eh. At hindi nyo tinuturing na sweldo. Pero nandiyan ka. Andiyan ka. Ba't na, grabe yung Pero nandiyan ka. Alis ka na lang dyan. Si Jan Sarigumba, wala pa. Di pa ho napapanood. Okay. Tayo po ay may mga ho tayo, anunsyo, may panawagan. Ayan. Ayan, yung barangay labor, yung barangay labor desk, reload ng lungsod ng Pasay. Yan, meron pong meron tayo dito mga listahan po, list of job vacancies. Yan, commercial superintendent. Yung mga gusto pong magkaroon ng trabaho, yan, mga taga-Pasay, ayan, number of year working 1 year and above. Yan. Job description, complete list and is available in the office. Preparation of document for import custom clearance of both equipment and vessel. Application of import permit for the equipment from NTC and DTI BPS. Ano to? Commercial superintendent o yung mga performing public relation to government agencies. Yan. Ano ba yan? Mga yan yung mga vacant na trabaho. In-depth knowledge in custom administration. Knowledge in marine permit is an advantage. Ano pa ba yung dyan? Sumunod dyan. Wala na yan? Wala yan. Asa na? Yan na. Nabasa ko na yan. Ano pa yan? Construction, submit, preparation. Yan na rin yun nata. Yan. Job description, preparation of method statement, CRS, and other construction document submittal. Preparation of inspection and test plan, ITP and ITR. Attend site inspection. Preparation site inspection. Preparation of request for quotation, RFQ, and communicate with subcontract supplier. Ayan. Ano pa? Advanced knowledge. Iba naman to. Qualification. Bachelor of degree. In accounting. Yan, yung mga qualified na financial management or any relevant course with at least 3 years of experience in finance and accounting. Proven work experience as financial accountant. Advanced knowledge of MS Excel and accounting software. In-depth understanding of business, bookkeeping, procedures. Yan. Possession of solid knowledge of accounting regulation with strong leadership ability, strong analytical and planning skill, must have good job communication and presentation skills. Additional certification, CPA is a plus. Willing to start ASAP. Knowledgeable in the Philippines taxation. Max age requirement is 50 years old. Kindly submit your resume to Attorney Atom at second floor Mayor's Office, Pasay City Hall. Okay. So, sunod po natin, may anunsyo po. Pakinggan po natin ang anunsyo po ng Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano tungkol po sa financial assistance ng mga mag-aaral dito sa buong Pasay.
at ang social pension po ng mga senior citizens. So, pakinggan po natin si Pasay City Mayor Emmy Calixto. Sa aking mga minamahal at taga-Pasay, na tapat kong pinaglilingkuran. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Meron po akong magandang balita sa inyo sapagkat nandito na po ang pinakahihintay na financial assistance para sa ating mga mag-aaral mula elementary hanggang high school. Ito po ang mga unang nakapag-submit ng proper and complete documents. Kaya naman para sa Philippine National School for the Blind, Philippine National School for the Deaf, at syempre po sa ating Pasay City National Science High School, matatanggap niyo po ang inyong financial assistance on September 26. Gayon din po para sa Cuneta Elementary School, September 27. Susundan ito ng Bernabe Elementary School, September 28, at sa Epifanio de los Santos Elementary School, ang schedule nyo po ay September 29. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At para po sa social pension ng ating mga mahal at ginagalang ng mga senior citizens, ipopost po namin dito, pakitignan sa screen ang mga schedule. So mag-iingat po kayong lagi kung ano man po ang aking mapaglilingkod pa sa inyo mula sa sinapupunan at sa sumakabilang buhay. Nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo, at tapat kayong pinaglilingkuran. God bless us all. Emmy Calixto Rubiano, nagmamahal sa inyo. Alright, ayan ang ating pong butihing Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano sa kanya pong anunsyo para po sa financial assistance ng mga mag-aaral sa lungsod ng Pasay at ilang mga paaralan lamang po yung kanyang nabanggit. Ayan ho, yung schedule ng mga bata. Kayo mga bata na mga mag-aaral, ayan, nakatakda na kayong makatanggap ng inyong financial assistance. Kaya ihanda ang mga requirement, at alam niyo na yung mga requirement, sabihin kay nanay, huwag kakalimutan. At yung mga senior citizen na mga merong birth month na November. Mga birth month ng November, ayan, nakatakda ho kayong tumanggap ng inyong pong social pension. Okay. Alright, itong araw na ito, simula na yun, 26. At sunod-sunod na po yung araw, 27, 28, naipakita po at dyan sa ating TV screen. Alright. So, ayan, at tayo po ay, ito naman po, sa parte po naman ng Las Piñas. Pinaparating po namin sa inyo, ayan, kasalukuyan po nagsasagawa ng libreng TV screening at health services ang lokal na pamahalaan ng Las Piñas sa Aguilar Sports Complex, Pilar. Maari pong makaabil ng libreng serbisyo medikal gaya ng chest x-ray, sugar check at cholesterol check ang lahat ng mga residente sa aktibidad hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayong araw, ayan,
Baka maaari pa kayong humabol. Yung mga malalapit dyan sa Aguilar Sports Complex. Oo. Yan, ha? So, sadya na po kayo dyan. At libre ho yan. Alam ho ninyo, no? Pag tayo ho nagpa-check up, may ano ho eh. 'Di ba? Mahal din ho ang bayad. Ngayon, meron tayong yung ating po mga local government, may mga proyektong ganito. Samantalahin po natin yung mga libreng serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Konting pagod lang, konting pamasahe, 'di ba? Kumpara naman ho na tayo ay magbabayad ng malaki sa pribadong di po ba? Sa pribadong klinika. Ayan, ngayon ang ating po mga local government bumababa na ho sa mga barangay para ho maiparating ang serbisyo sa kanilang mga constituent. Okay, so yan po. Tayo po ay wala ng oras. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa lahat po ng programa rito sa DCWG Broadcasting Studio, lalo na po rito sa Barangay in Action. Maraming salamat po sa inyo pong panahon na inuupol sa inyong pananood. Okay. So, tayo po ay mamaya magkikita-kita pa rin at magkapanooran. Sa ating pong programang alas 5 hanggang alas 6 ang Balitang Pilipinas Worldwide. Yan, magkita-kita po tayo. Mamaya. Alright, maraming salamat sa inyo lahat. Ang inyong pong lingkod ay nag-iiwan po ng kataga na tayo nawa ay pagpalain ng ating Panginoon, ingatan, saan man tayo dako patungo, anuman ang ating ginagawa. Iligtas tayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat, Lord, sa inyo pong pagkakataong ipinagkaloob po sa amin sa araw na ito. Alright? So, papaalam na po tayo. Bye! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.